Breaking news, mga mahal kong mga ka-wonders natin. Vice Ganda, muling binira ni Senador Marcoleta. Ngayon po mga kababayan, dahil po sa tumitinding backlash at talagang marami pong nagagalit dito kay Vice Ganda na tinatawag na kabayo ng mga netizen, matindi itong birada ni Senador Marcoleta. At meron pa mga ka-wonders na merong malaking grupo ng reliyon na iboboykot si Ganda o kabayo dahil dito sa kanyang iniindursong MacDo, pati sila kasama daw sa boykot. Buong mundo daw ito mga kababayan. Yan ang sabi po na bali-balita. Grabe mga kababayan, yung bagsak na sipa at tadyak sa muka ng kabayong ito. Yan ang sinasabi ng netizen. Talagang sunod-sunod na. Bago natin i-play itong bidyong ito mga kababayan, basahin po natin yung summary kung ano yung sinasabi dito. Ito po. Senador Marcoleta may second blow kay Vice Ganda. Nag-aya pa na kumain ng McDonald. Bakit kaya nag-aya? Si Vice Ganda na tila ng aasar. Ito po ang sinabi. Ipi-play natin yung video, pero bago yan, mga kababayan, basahin natin itong nakasulat dito. Ito po mga kababayan. Vice Ganda is once again making headlines after his bold stunt on its Showtime, promising free McDonald's meals to the audience just to prove his star power. Aba, may star power pa pala ito. But instead of applause, social media exploded with backlash. Nako, binash pa siya ng mga netizen na galit sa kanya, calling it his last bite. Nako, tinawag na huling kagat ito. Malupit. Anong sabi? But instead of applause, sa kabila ng papalakpakan sana, kaso, yung social media netizen exploded with backlash, calling it his last bite. Nako, huling kagat daw ito. With the brand from Senator Marcoleta's fiery remarks to netizens questioning McDonald's corporate responsibility. Nako mga kababayan. Dito po pumapasok po yung moral obligation ng isang kumpanya na bakit sila nag-iendorso ng bastos at super sama ng ugali. Ito po ang sinasabi mga kababayan. But instead of applause, social media exploded with backlash, calling it his last bite, with the brand from Senator Marcoleta's fiery remarks to netizen questioning McDonald's corporate responsibility. The controversy only grows bigger. Nako po, lalong lumalala. In this, the end of Vice Ganda reign as MacDo face. Di ba pinalitan na siya ni yung prinsesa ng DDS. Si dating Pinklawan pero DDS na ngayon, si Heart Evangelista, na asawa po ni Chis Escudero na Senate President. Ngayon po mga kababayan, naku po, yari ito. Sabi dito, don't miss this explosive breakdown of the issue from free burger drama to calls for boycott. Watch until the end to see why Filipinos are saying, love ko to, not anymore. Nako po mga kababayan. Ito po yung Tagalog version niya. Nako po. Ang daming mga nakatag. Vice Ganda, McDonald, PH, Showtime, Heart Evangelista, Boycott MacDo. Viral news.
Sunod-sunod na ang dagok kay Vice Ganda matapos ang kanyang free McDo stunt sa 8 Showtime. Nakabalik na yata ito. Ang dapat sana'y pasasalamat na uwi sa pambabatikos. Tinawag pa ng ilan na huling kagat ni Vice Ganda bilang endorser ng McDonald's. Nako po, sa social media, kaliwat kanan ang banat. Mula sa matinding patutsada ni Senator Marcoleta hanggang sa panawagan ng netizen na i-boycott ang brand. Totoo bang nilalangaw ng McDo dahil sa kanya mismo? Nako. Dahil kay Vice Ganda, nilalangaw na ang McDonald. Dahil po dito sa bastos na kabayong ito, yan ang sinasabi ng mga netizen na patuloy na lumalaki itong away na ito na malaking issue dahil dito sa kanyang panlalait kay Senador Marcoleta at kay PRRD na kanyang minaliit na hindi man lang siya naawa, hindi man lang niya ginalang ang matanda na si Tatay Digong na 80-year-old na. Hindi rin inisip ni Vice Ganda na meron siyang nanay na matanda na. Ngayon, binabakbakan rin ng netizen. Tapos sabi ni Pokwang, wag idamay mga masasamang ugali. Hoy Pokwang, sabihan mo yung kaibigan mong kabayo. Yan ang sinabi po ng isang netizen na nag-comment na nabasa natin. Ito po mga kababayan, galing po dito sa Showbiz Chikadoro. The second, panoorin po natin ang sinasabi ng bidyong ito. Grabe itong backlash. Huling kagat daw ni Vice Ganda. Dito po mga kababayan, habang kumakain si Vice Ganda, na-zoom yung langaw na dumapo sa chicken o doon sa may tinatawag na kanin habang kumakain si Vice Ganda. Kaya sinabi, nilalangaw ang McDonald dahil dito kay Vice Ganda. Yari na naman mga kababayan. Makakahiya ito. Pinalitan ito ni Heart yung maganda, yung talagang kala mo prinsesa sa sobrang ganda. Kaya yung iba, pag si Heart na ang endorser talaga, yung bagong muka ng love ko to, kakain na ako. Balik ako McDo. Sabi naman ng iba, baka pakana lang yan, baka si Vice Ganda, di na ako kakain forever. Mag-Jollibee na lang ako. Kahit paborito ko yung McDo, Jollibee na lang, magtiis-tiis na lang ako. Kasi si Kabayo naman yung nakikita ko dun sa wall ng McDonald. So eto na po mga kababayan. I-play na natin. Ano ba sabi ng balitang ito, mga kababayan? Pinangako ni Vice na ililibre niya ang lahat ng McDo bilang pasasalamat umano sa tagumpay ng kanyang Super Divas concert kasama si Regine Velasquez. After showtime, didiretso tayo sa McDonald's dahil love niyo ako, love ko kayo, love ko to, aniya ni Vice na pilit pinapalakpakan ng mga nanunood. Pero sa social media, hindi nakaligtas ang komedyante sa matitinding puna, sabi ng marami. Desperado na itong kumapit para ipakitang may tao pa rin ang McDonald's kahit malinaw na nilalangaw na ang naturang. O yan mga kababayan, no? Habang kumakain po siya, meron pong langaw na dumapo doon sa kanin, kadiri. Ayan po mga kababayan, no? Langaw na dumapo habang kinakagat niya yung Chicken Joy. Sabi ng netizen, last bite mo na yan. Bilang muka ng McDonald's, ito po. Ang fast food dahil sa kanya mismo. At sa gitna ng kumakalat na balita, sabi ng marami, desperado na itong kumapit para ipakitang may tao pa rin ang McDonald's kahit malinaw na nilalangaw na ang naturang fast food dahil sa kanya mismo. At sa gitna ng kumakalat na balitang si Heart Evangelista na ang susunod na mukha ng brand, marami ang nagbansag sa libreng burger stunt na ito bilang huling kagat ni Vice Ganda. Kung iniisip ni Vice na matatakpan ng pakain ang mga isyu, abay tila lalo pa niyang binuksan ang pintuan ng pang-iinsulto matapos muling banata ni Senador Rodante Marcoleta ang kanyang estilo ng pagpapatawa. Matapang na sinabi ng senador na hindi pagpapatawa ang paggamit ng panlalait at paninira sa kapwa.
Sino bang tao na masasabi mong walang kapintasan? Lahat meron. Pero wag mong gagawing katatawanan yun, lalo na kung ikaw mismo ay maraming kapintasan, pasaring ni Marcoleta. Hindi pa doon natapos, idinagdag pa ng senador ang matalim na linya, siya nga may problema siya sa sarili niya hindi niya malaman kung lalaki siya o babae siya. O yan mga kababayan, sinabi ni Senador Marcoleta na malaki ang problema ni Vice Ganda, na hindi niya malaman kung babae ba siya o lalaki. Ito yung tinatawag na cognitive dissonance. Ito yung hindi mo malaman kung ano yung nararamdaman mo. Ikaw ba'y babae? Ikaw ba'y lalaki? Gusto mo ba ng babae? Gusto mo ba ng lalaki na kapareho? Naglalaban yung feelings mo. Kaya sabi ni Senador Marcoleta, ang laki ng problema mo. Sino bang tao na masasabi mo na walang kapintasan? Lahat tayo may kapintasan, sabi ni Senador Marcoleta. Na walang kapintasan, lahat naman ng tao meron. Pero wag mong gagawing katatawanan yun. Lalong-lalo na, ikaw ang maraming kapintasan. Dito na mga kababayan, bibirahin na ni Senador. Siya nga may problema. Siya sa sarili niya. Hindi niya malaman kung lalaki siya o babae. From Senador Marcoleta, Blue Ribbon Committee Chairman. Nako po mga kababayan, grabing blow ito. Sinapak ng tuluyan ni Senador Marcoleta. Tuloy pa natin. Kapintasan, pasaring ni Marcoleta. Hindi pa doon natapos, idinagdag pa ng senador ang matalim na linya, siya nga may problema siya sa sarili niya hindi niya malaman kung lalaki siya o babae siya. Wala bang kamag-anak o kaibigan yun na magpapayo sa kanya? Mang Inasal Pork Barbecue. O yan mga kababayan. Wala ba siyang kaibigan o kamag-anak na magpapayo? Meron si Pokwang. Pero yung payo mga kababayan, wag daw laitin yung nanay niya kasi matanda na. Itong sinabi na nagngaw-ngaw, itong Pokwang. Nasabi niya, wag nyo namang idamay ang nanay ni Vice Ganda kasi matanda na ito. Hindi naman ito politiko o isang artista para idamay nyo sa issue ni Vice Ganda. Hoy Pokwang, wag kang wag kang sawsawera. Laos ka na din, wag kang sumausaw sa issue. Baka tuluyan ka din ng mga nagmamahal kay PRRD. Sabi ni Pokwang, hoy mga bastos. Hindi naman niya sinabing bastos yung yung term na ito. Hoy mga netizen, bakit nyo dinadamay yung nanay ni Vice Ganda? Artista ba ito? Politiko ba ito? Ba't nyo dinadamay? Ang sasama ng ugali nyo. Yun yung term nyo mga kababayan. Yan din yung nabasa ko sa social media na si Sawsawerang Pokwang. Pangaralan mo yung si Kabayo. Yan ang sinabi ng netizen. Mga kababayan, pangaralan mo yung Kabayo na wag siyang bastos. Wag niyang laitin o tapakan ang kanyang kapwa para sumikat siya. Si Jessica Soho hindi rin nakalusot sa kabayong ito Yan din yung nakita kong comment ni Vincent Tabige. Nadamay si Vincent Tabige, no? Mga kababayan, ituloy pa natin ito. Talagang hindi natatapos ang isyong ito. Ikaw ba naman mga kababayan tirahin mo, laitin mo ang Pangulo na pinakamagaling sa history, pinakamalupit, pinaka-nirerespeto ng mga Pilipino. Tapos hindi mo ginagalang, tinapaktapakan mo. Naghihingalo na. Kumbaga 50-50 na, sinuntok mo pa Habang humihinga, may buhay pa, tinapakan mo pa yung leeg niya. Grabe ka, Vice Ganda. Ba't ganyan kasing ugali mo? Hindi na maganda kaya yung social responsibility ng isang kumpanya, parang nalabag din. Dapat
talagang alisin ka na dyan. Yan ang sabi ng netizen, mga kababayan eh. Ito po, tuloy pa natin itong balitaktakan na ito. Talagang hindi matapos-tapos itong issue kay Vice Ganda, mga kababayan. Tuloy-tuloy na galit ang taong bayan dito kay Kabayo. Yan ang sabi ni Alvin TV. Mga kababayan, salamat po sa inyo. Ito po. Awa eh. Sa halip na makumbinsi, mas lalong lumalalim ang sugat ng imahe ni Vice Ganda. Kung tutuusin, hindi na lang simpleng hate train ang nangyayari, mismong suporta ng publiko sa brand na kanyang iniendorso ang tinatamaan. At dito, malinaw na kahit anong gimmick, kahit libreng burger pa yan, hindi na kayang burahin ng love kulto ang pagkadismaya ng mga Pilipino. Ang masakit, imbes na makuha niya ang simpatsya, siya pa mismo ang nagmumukhang kawawa sa mata ng marami. Ang mga fans na patuloy na nagtatanggol kay Vice, tinatawag pang bashers, ang lahat ng kritiko, pero hindi ba't mas totoo na ang publiko ay sawa na? Nakakabingi ang sigaw ng masa na nagsasabing, tama na, pero patuloy silang nagbubulag-bulagan. Hindi ito usapin ng kasarian gaya ng pilit ipinipinta ng ilan, ito'y usapin ng asal at respeto. Totoo mga kababayan, hindi na ito usapin ng kasarian eh. Hindi na usapin kung LGBT ka, kung isa kang bakla, isa kang lalaki, isa kang tomboy. Ang usapan dito mga kababayan, moral. Yung karakter, yung ugali mo na sangganong bastos. Bakit si Robin Padilla? Sanggano yan. Bad boy yan, pero tignan, naging senador. Kasi nagbago siya. Nalugmok siya sa dating masamang bisyo noon, pero nagbago. Pero itong si Vice Ganda, hindi mo kakikitaan ng pagbabago. Kaya hanggang ngayon, bali-balita pa mga kababayan itong malaking reliyon na ito, yung nagsagawa ng rally, nung National Rally for Peace, magkakasa daw ng boycott worldwide. Yan yung balita pero hindi ko sinasabi na totoo. Ito po'y chismis po. Yan ang nasasagap natin sa social media pero hindi natin sinasabi na ito'y kumpirmado. Yan ay chismis pa lang, mga kababayan. Pero sabi ng mga nababasa natin sa social media, talagang silent boycott din sila. Kahit hindi sila nagsasalita, hindi na sila kakain sa McDonald's. Magja-Jollibee na lang sila. Grabe itong nangyaring ito. Dinamay pa ni Vice Ganda yung galit ng taong bayan kasama yung McDonald's. Matinding backlash ito. Kapag ang tao ay paulit-ulit na gumagawa ng katatawanan sa kapintasan ng iba, darating at darating ang araw na mismong sariling kapintasan niya ang magiging punchline. At doon siya masakit na tatamaan. Sa bandang huli, ang tanong ng publiko, hanggang kailan tatagal ang ilusyong ito? Yan mga kababayan. Pilit na pinamumuka ni Vice Ganda na walang epekto yung boycott sa kanya. Sinasabi ng netizen, ilusyon. Ramdam na ni Vice Ganda yung dagok at pagkamuhi, pagtatakwil ng taong bayan kay Vice Ganda dahil nga sa ugaling pulburon, ugaling adik, ugaling bastos. Tignan nyo ang muka mga kababayan. Sa sobrang galit ng tao, pati yung mukha niya naiyak na lang. Anong sabi ni Christy Permin mga kababayan? May sinabi eto po mga kababayan. Yan ang sinabi ni Christy Permin. Christy Permin, itong si Vice Ganda ay isang komedyante na nagtatago sa laylayan ng pagiging komedyante ang pagiging bastos. Grabe mga kababayan. Yan ang sinabi ng picture na ito. Ano bang sabi dito? Ayan mga kababayan Itong si Vice Ganda ay isang komedyante na nagtatago sa laylayan ng pagiging komedyante, ang pagiging bastos.
Grabe naman yan, mga kababayan. Matindi. Grabeng baklas dito. Ayan, oh. O, tignan nyo, ito si Vice Ganda, oh. Tignan nyo, kasi, naku, madadamay pa si Marian Rivera. O, tignan nyo, mga kababayan, oh. O, mga kababayan, tignan nyo ang mukha, oh. Mga kababayan, oh. Naku po. Grabe ito. Oh, Vice Ganda gustong personal na humingi ng paumanhin kay Jessica Soho. O ito yung dati na nasasangkot din sa panglalait kay Jessica Soho. Ito po. Check natin. Ano ang latest kay Vice? Oo, eto na nga. Doon sa isang nag-viral na interview sa kanya, sinasabi niyang nalulungkot siya in a way kasi yung tunggalian ng dalawang Itbulaga naging casualty ang It's Showtime. So pinaliwanag naman niya, hindi maiiwasan kasi trabaho, kasi negosyo, etc. Sana naman daw nakiusap siya kay Ma'am Cory Vidanes na pagbigyan siya doon sa request niya na pagkatagal-tagal na niyang panahon gustong hinga ng apology at paumanhin. Naging issue talaga yun. Sobra na naging biktima itong si Jessica sa isang concert niya tungkol sa body shaming, yung joke niya na kakaiba. Sinubukan ni Vice Ganda na hinga ng apology. Sinabihan siya ni Jessica that time na wala ako sa wisyo para makipag-usap ngayon, hindi ako ready. But O yan, mga kababayan, yung ginawa kasi ni Kabayo na panglalait, yung body shaming, nilait niya si Jessica Soho. Meron bang binanggit yung rape jokes. Isipin nyo, mga kababayan, gang daw yung pang ano kay Jessica. Yun ang sinasabi, grabe ka, Vice Ganda. Kaya ngayon sinusuka ka ng tao eh. Oh, 'di ba? Ito po, check po natin. Ituloy natin itong issue na ito kay Vice Ganda. Ito po. Yan, mukha pa lang, oh. Akala mo magnanakaw ng kalbo na talong. Mga kababayan, oh, tignan nyo. Ito po. Nilalangaw na ang McDonald's, malinaw na hindi dahil sa pagkain kundi dahil sa taong inilagay nilang mukha ng brand. At kung ang sagot ni Vice ay pakain at pakulo, baka nga tama ang sabi ng iba, ito na ang tunay na huling kagat. Kaya sa mga fans na patuloy pang sumasamba at pinagtatakpan ang lahat ng pagkakamali niya, ito lang ang masasabi ng nakararami, hindi lahat ng pakain ay pagmamahal, minsan ay pamudmud na lang para hindi tuluyang iwanan. Parang mga kababayan, parang pakitang tao, parang suhol para matakpan yung issue. Hindi naman siguro patay gutom yung mga Pilipino na magpapakain ka na lang ng tira-tira mong baka tira-tira ito ni Kabayo. Mga kababayan, magpapakain ka? So, ibig sabihin, susuhulan mo yung mga Pilipino, ang taong bayan, na ginalit mo, kinutya mo, binastos mo. Kaya galit sa'yo si Senador Marcoleta eh. Kaya ngayon, bali-balita na ibo-boycott ka worldwide. Kawawa naman yung kumpanya. Baka malugi ito dahil sa ugali mong bastos. Yung moral responsibility ng isang artista, wala sa'yo. Dahil yung pag-uugali mo, bastos ka. Yan ang sabi ng netizen na tinatawag pang kabayo ito. Na tinatawag na matandang huklobang kabayo. Na natatakpan ng wig na puro pulbos ang muka. Yan ang sabi ng mga netizen na bumabakbak dito kay Vice Kabayo. Yan din ang tawag sa kanya, kay Kabayo. Kasi mukha daw kabayo. Grabe ang mga netizen. Galit na, mga kababayan. Kaya sinabi ni Senador Marcoleta, may problema ka. Hindi mo alam kung babae ka o lalaki ka. Meron kang sapak sa ulo. Naku, yan ang sabi ni Senador Marcoleta. Ginalit mo din kasi, kinutya mo din na pangit ito. Pag nakita ni Grispo, matatakot. Mas nakakatakot kaysa sa picture mo. Na sinabi mo pa sa iyong sarili na addict ka nun. Na nag-shoba-shoba ka. Shabu-shabu, yan ang sabi mo.
Yan din ang sinasabi ng mga netizen na ikaw ay isang adiktus. Yan ang bali-balita. Disclaimer. Yan ay chismis lang, mga kababayan, ha? Disclaimer. Yan yung mga chismis na galing sa mga netizen na nagalit dito kay Vice Ganda na dating addict na sangkot sa ecstasy. Yan ay mga chismis na kumakalat sa social media. Dahil na rin sa galit ng mga tao, naglalabasan yung mga nakaraan ni Vice Ganda nung hindi pa sikat. Na ngayon palaos na din na marami daw kinasangkutan na kalokohan ito. Ang dami niyang tinira. Dami niyang nilait. Naku po, si PRRD pang napili mo. Mukhang nagkamali ka ng move. Grabe ka, Vice. Kabayo ka. Yan ang sabi ng mga netizen, mga kababayan. Grabe ang ginawa mo, Vice Ganda. Ito'y dadalhin mo. Habang ika'y kumakagat ng McDonald. Na nilalangaw na. Yan ay huling kagat mo na. Yan ang sabi ng galit na netizen. At kung ang sukatan ng suporta ay libreng burger at fries, baka panahon na ring lunukin ninyo ang katotohanang nilalangaw na ang idolo ninyo. At hindi na ketchup kundi awa na lang ang kasabay ng bawat kagat. Samantala, ang ilang personalidad ay nagbigay naman ng komento ukol sa issue, ayon kay Attorney ay, best counter dito, exercise nyo lang din right to free and expression ninyo, taong bayan. Pwede yan via your words or actions, take note, yung actions ay hindi physical na pananakit. Ang ibig ko sabihin dyan ay act as a form of expression, boycott new products niya, huwag manood ng movies niya, etc. Ayon naman kay KLCI, hanggang si Vice Ganda ang endorser niyan, huwag tumangkilik ng McDonald's, McDon, sabi ni Attorney Vic. Tapos parang sabi niya pati daw INC and KOJC huwag daw suportahan ang McDonald's, may problema lang ng konti kasi as far as I know Pastor Q, the church owns at least one McDonald's in Davao City. Ayon naman kay Cricket Lights ay, a call for McDonald's Philippines, per Google, on your corporate social responsibility. Community Development, McDonald's, through Ronald McDonald House Charities, RMHC, actively supports programs that benefit Filipino children. This includes initiatives like the Bahay Bulilit Project, a proposed daycare center, and exploring part-time employment opportunities for students. They also organize charity events and encourage employee volunteer work. O mga kababayan, ito yung nilabag ni Kabayo, yung community social responsibility. Hindi siya nakakatuwa. Hindi siya kaaliw-aliw. Ito po mga kababayan, social responsibility refers to the ethical obligation. Yung ethical mo, isang baboy, isang adik, yan yung ethics mo, yung pag-uugali. Community social responsibility refers to the ethical obligation of individuals and organizations to contribute to the well-being of their community and society as a whole. It involves action and initiatives that promote social, environmental, and economic benefits for the community, often prioritizing the well-being of people and the environment. Yan ang nawala kay Vice Ganda. O sinasabi dito, involves action and initiatives that promote social, environmental, and economic benefits. Sa ginagawa mo, walang mapapala ang social sa'yo. Walang economic benefits. Walang environmental. Ang environment natin, puro toxic. Yung ginagawa mo, katoksikan. Dahil sa panglalait mo, marami kang nasasaktan. Marami kang tinatapakan na tao. Yan ang wala sa'yo. Corporate
social responsibility or community social responsibility na ang dapat ang isang artista ay nagiging role model ng kabataan, role model ng mga Pilipino sa pagiging mabait, respetado, ginagalang ng tao. Yan dapat ang ipakita ng isang artista na kinukuha ng isang kumpanya. Dito, parang nalabag yung contract na ito. Yung community, social responsibility, yung good ethics na sinasabi mga kababayan, yan ang wala kay Vice Ganda. Kaya yung backlash ng taong bayan, buong mundo na. Itong McDonald na damay sa galit ng tao. Matindi ito. Yung ethical standard ay nawala. Mga kababayan, dapat magpakita ka ng you are being a role model sa mga kabataan, sa mga minor de edad, sa taong bayan. Pero nung ginawa mo, pati Pangulo na respetado, na gumawa ng kabutihan sa kanyang bayan, yung kanyang pinamumunuan, ginawa niyang maayos, payapa, dinurog ang mga kriminal. Pero ikaw, Vice Ganda na kabayo, yan ang sinabi ng mga netizen, binastos mo ang isang PRRD na naging Pangulo ng Pilipinas na napagkaitan ng patas sa pagtingin ng batas. Grabe mga kababayan yung backlash. Kaya itong si Vic Rodriguez, nanawagan din sa mga taong bayan na itong mga produkto na iniendorso ni Vice Ganda ay i-boycott. Magtiis-tiis munang wag kumain ng McDo, wag mo nang kumain dahil dito kay Vice Ganda. Walang ethical standard, walang ethics, walang community, social responsibility na tinatawag. Matindi ito mga kababayan, nakakahiya ito sa isang kumpanya na kumukuha sila ng artista na komo sikat daw, hahakot na ng mga customer. Iyan, tuloy. Nagoyo kayo ng isang Vice Ganda na kabayo na yung ugali bastos. Ugaling adik. Ugaling pugante. Ugaling kriminal. Yan ang sabi ng mga netizen, mga kababayan. Yan ang mga birada ng mga galit dito kay Vice Ganda na kabayo. Yan din ang tawag sa kanya ng netizen, kabayong hukluban na langaw. Kaya nilalangaw ang pagkain ng McDonald dahil dito kay kabayo daw. Yan ang sabi ng netizen, ha? This speaks a lot about your company. Supporting Filipino children grounds your corporate social responsibility in upholding values in a family. However, your endorser Vice Ganda is also promoting online gambling, which is currently a societal issue the country is facing. It affects Filipino families most especially under the economic sector that also by... Tama mga kababayan, tama. Bakit si Vice Ganda nagpo-promote pa ng sugal? Ethical standard yan Hindi nagpapakita ng magandang asal yan. Kaya nilabag ni Vice Ganda ito, mga contract na ito. Kaya siguro sinibak siya ng McDonald. Your products. The endorsement of Vice Ganda for online gambling is a damaging toll on your corporate social responsibility and to your brand. It doesn't align in any way. We have seen companies removing endorsers because they do not align with the company's corporate and social principles. It's not the first time. Now is the time to make yours. If you're having second thoughts, this might be something for your executive team to ponder. Imagine Vice Ganda and your tagline, Love Ko To, while he is promoting online gambling. Samantala, ang well-known lawyer na si Attorney Francis Catmugan ay nagbigay naman ng comment reaction ukol sa issue. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. O yan mga kababayan, matindi Yari. Not knowing what's going on in
Grabe itong Vice Ganda na ito. Hindi talaga tinatantanan ng mga galit na netizen. Matindi ang backlash. Sunod-sunod ang karma ni Vice Ganda. Sa sobrang bastos kasi nito, wala na. Tuloy-tuloy na ang kanyang pagbagsak. Ito na po, ituloy natin. Anong sinasabi dito? Anyway, let's go back doon sa term na economic boycott. Marami nagtatanong sa akin, bakit ako nagko-call ng economic boycott against Vice Ganda? Okay, it's plain and simple. I don't like yung mga jokes niya regarding former President Rodrigo Roa Duterte. Those are distasteful. Okay, parang matanda na ngayong tao, okay, nakakulong sa The Hague, you made fun of him, you made consente of the abuses of law enforcement na naging problema ng mga LGBT for a long time. Law enforcement. O mga kababayan, dito dahil po sa nangyari na panlalait nga kay PRRD, yung mga netizen na nagmamahal na mga supporters si PRRD ay nanawagan ng economic boycott. Ano ba ang sinasabi na economic boycott? Ito po mga kababayan para meron po tayong konting kaalaman dito. Economic boycott is a form of protest where a group of collectively refuses to buy. Yung hindi bibilhin yung mga products mo, hindi ka tatangkilikit, hindi ka panonoorin. Halimbawa si Vice Ganda, yung mga si McDo, yan nga, yung mga tao ayaw nang kumain. Yan yung boycott. Pag may pelikula, hindi na manonood. Yung mga cosmetics, CDO, hindi na bibili. Yan po yung boycott. An economic boycott is a form of protest where a group collectively refuses to buy, use, or participate in a certain goods, services, or entities. It's a way to exert pressure on a specific entity by impacting their economic activity, often with the goal of influencing political or social change. Yan po yung tinatawag na economic boycott. Grabe eh. Ang tindi. Isipin nyo pati ito disclaimer, bali-balita lang po, itong malaking grupo ng isang reliyon na kinabibilangan ni Senador Marcoleta ay silent daw na nagsasagawa ng economic boycott laban dito kay Vice Ganda. Kaya hindi na rin sila kumakain ng McDonald's. Doon sila sa Jollibee kumakain. Mga kababayan, kung ikukumpara yung mga muka ng mga artista doon, grabe. Charlene Gonzalez, Aga Mulak. Naku po, ang tagal na yan ng mga... Kung hindi ako nagkakamali kung sino ang face of Jollibee endorser, Aga Mulak ito. Hindi ako nagkakamali. O mga kababayan, ang pinakagwapo sa balat ng lupa, si Aga Mulak, matagal ng Jollibee endorser ito. Nakitaan nyo ba ng mayabang? Nakitaan nyo ba ng ugali? Yung pamilyang Mulak? Yung mga anak niya, nagyayabang ba? Nanlalait ba? Si Charlene Gonzalez, na isang beauty queen, na naging Miss Universe, na sobrang ganda, na itong pamilyang ito ay matagal ng the face of Jollibee. Kung ikukumpara naman dito sa Vice Ganda, hindi naman ganda, pangit daw, sabi ng mga netizen. Aga Mulak, Aga Mulak, mga kababayan. Ano pa? Ito po. Enforcement abuse had been a problem of LGBTs for a very long time. I have to repeat that. Now, ano ba tong economic boycott na to? Economic boycott is simply, very simple lang siya, okay? I'll give you examples. Okay, so for example, yung anak mo, nag-cut class or something, kinakat mo yung allowance. Diba?
So, instead of this amount of money, let's reduce it to 50% because ito yung ginawa mo, okay? So, or you have to go home and eat lunch. Huwag ka na mag-lunch kasi nalalaman ko, nagsascatter ka or nag-online casino ka, okay? So, that's one way for us to make a correction of bad attitudes na hindi na natin kailangan na mag-file ng cases with the court system, okay? Who are we to go against? A very popular, very powerful comedian in the person of Vice Ganda, diba? So what we can do is to call him out, okay, through economic boycotts. Okay, so yung mga pinopromote niyang product, wag nating tangkilikin, okay? It's very sad. First things first, I just want to share this that, you know what, meron video si Vice Ganda about how he advised yung mga comedians niya na wag pumunta, or hindi naman sa wag pumunta sa casino, pero wag maglaro or magsugal. Okay, so kunyari, sasamahan mo yung kliyente dun sa casino. Yes, it's okay, no problem. Mag-shopping kayo, kumain kayo, no problem. Pero do not gamble kasi gambling is bad, okay? I like that when I truly appreciated Vice Ganda because gambling is a very bad problem among LGBTs, okay? Now, it's quite sad also na makita mo yung mga posters niya at saka mga advertisements sa TikTok promoting online gambling. There's some sort of hypocrisy on that. So, O, tignan nyo mga kababayan, si Vice Ganda, nagpapayo na wag magsugal, wag pumunta sa mga kasino, pero isa siya sa mga promotor ng sugal. Kaya sabi ni Senador Marcoleta, isa rin ito sa mga nagpo-promote ng sugal itong kabayong ito itong walang hiyang ito, sabi ni Senador O mga kababayan, di ba? O, tingnan nga natin itong mga kababayan, ito po mga kababayan kita nyo po ito. Check po natin. Check po natin Ayan mga kababayan, ito pa yung sabi ni Vice Ganda Nakatanggap ng kabi-kabilang bash si Vice Ganda. Mga kababayan, check po natin Dahil sa pangbabash na ito, mga kababayan, ayan. Check natin. Tignan nyo po yung Agamulak. Agamulak Jollibee. Ito talaga ang napaka po mga kababayan. Tignan nyo mga kababayan na Agamulak mga kababayan. I-check nyo po si Agamulak. Jollibee endorser. Grabe siya. Ito si Aga, ang gwapo mga kababayan, ang gwapo Kita nyo yan. Yan ang endorser ng Jollibee. Tignan nyo po. Jollibee commercial. Check nyo po mga kababayan Ito talagang artista na na wala kang makakitaan ng mga iskandalo, mga kababayan. Jollibee apat na sikat. Ito po mga kababayan Masaya ang gising. Tignan nyo mga kababayan. Ito po. Ang ganda ng mga kababayan ng tinatawag na commercial ni Agamulak. Talagang kakaiba kasi ito matagal na ito, dekada na pong endorser ito. Wala kang makikita na yabang dito. Tignan niyo po mga kababayan. Jollibee, apat na sikat tipid meals. Mamili sa sikat number 1, sikat number 2, sikat number 3, o sikat number 4. Napaka-affordable kasi 39 pesos lang. Tignan nyo mga kababayan. Yan si Agamulak. Hindi mo kakitaan ng meron siyang tinatawag na social community responsibility. Hindi gaya ni Vice Ganda na talagang sobrang sama ng ugali, mga kababayan. Tignan nyo po yung iba pang mga commercial dito. Ito matatagal na ito mga kababayan Tignan nyo po. Matagal na po itong ni Agamulak. Tignan nyo po Ay, si Piolo po pala ito. Si Piolo ito mga kababayan. Ito si Agamulak. Tignan nyo. Classic commercial. Ano to? Ano kaya yun? Basketball! Tignan nyo po. 80s at 90s. Chicken Jollibee!
Dito ako, Mga Jollibee kababayan. tayo. Jollibee Chicken Joy. Crispy ang balat. O may makikita ba kayong mga iskandalo dito mga kababayan? Ang gaya ni Vice Ganda? Wala po. Sabi ko sa inyo si Vice Ganda lang kasi ang problema mga kababayan sa sobrang yabang. Kala niya siya na yung pinakamagaling mga kababayan. Siya na yung pinakasikat. Ang daming mas sikat sa kanya na talagang sikat talaga. Di ba mga kababayan? Hindi naman nanlalait. Ituloy pa natin ito. So, we have to call out Vice Ganda on that. Okay, so how do we do it? Yeah. For me, don't play his yung mga in-advertise yung online casinos, okay? Okay, so usap-usapan yung economic boycott, okay? So yung mga products na in-endorse niya, huwag nating bilhin. So hurt the person in a way na dun sa kanyang bulsa. Okay, para matuto siya, para mag-apologize siya sa mga supporters ng former president, okay? Para tumigil siya sa paggawa. Yan mga kababayan talagang na-boycott na itong McDonald's. Talagang na-boycott itong McDonald's na ito dahil sa ugali na ito. Isipin nyo mga kababayan, no? Vice Ganda may bagong pakulo sa huling kagat sa McDo. Nag-alok daw ng mga McDonald's na pagkain. Sa tingin mo, patay gutom mga Pilipino? Ng mga diba? Elderly jokes. Okay, on mga jokes against old, it's an old people's joke yung ginawa niya na yun, diba? Parang nakakulong na ngayong tao dun sa dahig, sabay gagawin pa ng joke na ganyan, okay? That's why, for example, yung sa do not go to McDonald's, yes, it's hindi na naman maiwasan pumunta ng McDonald's, but maybe we can cut down our consumption of McDo products, yeah. Okay. So anong purpose nun? To give a message to McDonald's to cut off yung si Vice Ganda being its endorser, okay? So para makat yung endorsement, okay? To hurt Vice Ganda financially, okay? So we do not want. Yan mga kababayan. Yan ang matinding nangyari kay Vice Ganda. Yan tuloy. Vice Ganda, nakarma ka na. Kaya ngayon, harapin mo na lang ito. Kung gusto mo na bumalik sa'yo ang respeto ng taong bayan, ang mga Pilipino na nagmamahal kay PRRD, humingi ka na lang ng tawad. Mag-apology ka. Sabihin mo, sorry po. Yung mga nasaktan ko sa mga jokes ko, trabaho lang po kasi ito. Pasensya na po kayo, napag-utusan lang. Ni Tambaliloy. Dapat ganon. Ikaw, nagmamataas ka pa. Nagmamagaling. Yung pride mo, sasabihin mo pa, wala akong paki sa inyo, mga tukmol kayo. Habang galit na galit kayo sa akin, ako naman ay patuloy na yumayaman at kumikita. Sinasahuran ako sa inyo, wala. Puro lang bas kayo, hindi naman nyo pinagkakakitaan ang bawat letra na mga bash nyo sa akin. Ako ang kumikita. Yan ang sabi nyo mga kababayan. Anong masasabi nyo po dito sa sinabi ni Vice Ganda na kayabangan, panglalait? Kayo na pong humusga mga kababayan. Anong masasabi nyo? Matindi ito. Buong mundo. Yan ang balita. Mga kababayan, ang kapatiran na kinabibilangan ni Senador Marcoleta may silent na boycott dito sa mga produkto na iniendorso ni Caballo. Yan po ang balita, pero hindi ko sinasabi na kumpirmado. Yan ay mga nakikita natin sa social media. Mga kababayan, ito na ang backlash at pagkalubog, pagbagsak ng mataas na lipad ni Vice Ganda. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa malawakang pag-boycott na ito sa mga produkto ni Vice Ganda?
Kayo naman ang mag-react, mga kababayan ko. Once again, isang like, isang share, isang subscribe. Para po mas marami, mas dumami tayo. I-subscribe nyo na rin tayo. I-subscribe nyo po ang ating YouTube channel, mga kababayan. Talagang sana po suportahan nyo po ako. Para po tuloy-tuloy po tayo. 'Di ba? Mga kababayan? Oh. Ito po yung ating YouTube channel, mga kababayan, ha. Ito po. Sana po suportahan nyo po yung ating yung ating YouTube channel. Ito po, mga kababayan, i-subscribe nyo po itong YouTube natin. Ayan yung mga natin, panoorin nyo po ito. Yan, marami tayong mga i-subscribe nyo po ako. Ayan subscribe nyo po, i-like nyo yung notification bell. Mga kababayan, para po tuloy-tuloy tayo. Mga kababayan, di ba? I-subscribe nyo po ako yan, yung si The Wonders Philippines. Di ba? Ayan, ito yung YouTube channel natin. I-like nyo, i-share nyo po. Maraming salamat po ng marami, mga kababayan. Tuloy-tuloy po tayo. Salamat po. Suportahan po natin si Senador Marcoleta sa lahat ng kanyang mga magagandang layunin para masawata ang mga buwaya sa gobyerno. Maraming salamat po. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay.